الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Noong nakaraang pag-aaral natin ay tumigil tayo doon sa pag-iyakap sa Islam ni Hamza at ni Omar. Unang yumakap si Hamza sa Islam, tapos dumating na naman ang panahon na si Omar ang yumakap sa Islam. Doon sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, mula nang yumakap si Omar sa Islam, sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, ma zilna a'izza, الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Noong nakaraang pag-aaral natin ay tumigil tayo doon sa pag-iyakap sa Islam ni Hamza at ni Omar. Unang yumakap si Hamza sa Islam, tapos dumating na naman ang panahon na si Omar ang yumakap sa Islam. Doon sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, mula nang yumakap si Omar sa Islam, sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, ma zilna a'izza, kami ngayon ay nasa mataas na, kumbaga pinakita na a'izza, malakas, mula nung yumakap si Omar sa Islam. Mula nung yumakap si Omar sa Islam ay naging malakas na ang mga Muslim. Nag-umpisa na silang lumabas, nagdadasal na sila sa Kaaba, malapit sa masjid. Kumbaga yung da'wa nila, pinakita na nila sa mga tao. Ito ang naging impact ng pag-embrace ni Hamza at ni Omar. Okay. Isang araw, habang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Kaaba, nagdadasal, at nakupo ang mga Quraysh sa Kaaba, malapit din sa Kaaba. May isa sa mga Quraysh na nagbigay ng suggestion. Sabi niya, kung pumunta kayo kay Muhammad at kausapin ko siya, baka pakinggan niya ako. Ito ay si Utbah bin Rabi'ah, o mas kilala sa tawag na Abul Walid. Sabi ng mga Quraysh, subukan mo, puntahan mo. So, pinuntahan ni Abul Walid Utbah bin Rabi'ah ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinausap niya ito regarding sa kanyang mga nagawa. Na ayon sa nakikita nila, itong mga nagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi maganda. Napaghiwalay ng mag-aasawa, tapos yung mga ama, yung mga anak, nagkakahiwalay, and so on and so forth. Yun ang tingin nila eh. Yun ang tingin nila na masama. Kinausap niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulit. So delegation na naman. Nakikita natin na may delegation na naman na dumating. Inialok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayamanan, sharaf. Kumbaga sharaf is katungkulan, leadership. Kung gusto mong ikaw ang maging king namin, ibibigay namin sa iyo ang king. At may naidagdag doon na pang-apat. Sabi niya,
At kung may problema ka sa utak, may sakit ka, kukuha kami ng isa sa pinakamagaling na doktor. Hahanap kami ng pinakamagaling na doktor. At kakausapin namin upang ikaw ay magamot. Akala nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may sayad, may praning. So yun ang offer niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abul Walid na, okay, tapos ka na. Ako na naman ang pakinggan mo. Tapos ka na, ako na naman ang pakinggan mo. Now, tanda natin na yung mga Arab, mga poet, ang gagaling nilang magsalita sa Arabic. Kung baga, yung salita nila, pag nagsasalita sila, napakasarap pakinggan. Pero iba yung sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abul Walid. Sinabi niya Abul Walid, sige, ikaw naman ang magsalita o Muhammad. Sinabi niya Abul Walid, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan mo ito Abul Walid. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Hanggang sa nagbabasa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nag-iba ang mukha ni Abul Walid. Natakot siya nung marinig niya yung pinakabandang huli ng ayan na fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Fa in a'radu, sabihin mo sa kanila o Muhammad na pag tinalikuran nila ang iyong da'wa, ang offer mo sa kanila, kasi nag-offer ang mga Quraysh, pag tinalikuran nila o Muhammad ang offer mo sa kanila, fa in aradu faqad anzartukum sa'iqatan, nagbibigay ako sa inyo ng babala. Ano itong babala? Sa'iqa, kulog, na katulad ng kulog na tumama, or di kaya malakas na tunog na tumama sa Banu Thamud, sa mga Thamud at saka sa mga Ad. Mga sinaunang tao. Nung tumama sa kanila, itong malakas na tunog na ito, lahat sila ay namatay. So nung marinig ito ni Abul Walid, natakot siya at tumalikod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indiwanan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? Hindi nagsalita. Walang binanggit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni isang salita na nagmula sa kanyang sarili. Dahil ang isinagot niya kay Abul Walid is ayah, verse from Quran. So nung bumalik si Abul Walid, nakita ng mga Quraysh na nag-iba ang mukha ni Abul Walid. Sabi nila, ano ito? Pumunta si Abul Walid kay Muhammad na maganda ang kanyang pagbumukha. Kumbaga, confident siya na kaya niyang makipag-argue, kaya niyang makipag-argue kay Muhammad. Ngayon, bumalik siya na iba yung kanyang mukha. Mukha ng isang taong takot na baka may tumama sa kanya na kidlat o di kaya malakas na tunog at maging dahilan upang sila ay lahat mamatay. Now, ito yung mga pangyayari na nangyari after na mag-Islam si Hamza at si Omar. Nangyari rin na nung mga panahon na yon, nakita si Abu Talib, isa sa mga pinuno sa Makkah, tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita niya ang mga nangyayari sa Makkah. Pinagmamasdan niya, nagmumuni-muni kung ano ang mga susunod na mga pangyayari na pwedeng mangyari sa kanyang pamangkin na si Muhammad. Sa kanyang pagmumuni-muni, sa kanyang pag-iisip, nakita niya na may problemang darating kay Muhammad. Nakita niya na may darating na problema kay Muhammad. Kaya tinipon niya ang Banu Hashim at saka Banu Al-Muttalib, yung mga angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinausap niya sila, Muslim sa kanila o kafir. Nagkaisa sila, natutulungan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkaisa sila, natutulungan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na anong mangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didipinsahan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na anong mangyari ang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit ito ginawa ni Abu Talib? Dahil nakita niya na may panganib na parating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanda na si Abu Talib Malapit na siyang mag-80 o more than 18 ang kanyang edad. Kaya malakas ang kanyang, feelings. Malakas ang kanyang pandama na may mga panganib na parating sa kanyang pamangkin. So, ginawa niya ito para bigyan ng babala ang mga tao na dapat ang kanilang pamilya na protektahan dapat si Muhammad. Now, itong mga nangyaring ito, pagpasok sa Islam ni Hamza, pagpasok sa Islam ni Omar,
yung hindi pagtanggap ng propeta doon sa alok ni Abu Walid, Utbah ibn Rabi'ah. At saka itong pagtitipon ng angkan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para itong kidlat na tumama sa mga Quraysh. Baga ang sakit sa kanila na sa loob lang ng 4 na linggo ay may nangyari na itong mga pangyayari ito ay hindi nila pwedeng basta-basta galawin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-Islam si Hamza, nag-Islam si Umar. At mula nung nag-Islam si Umar at saka si Hamza, lahat ng mga alok kay propeta hindi na tinatanggap. Idagdag mo pa doon, nagtipon-tipon ang pamilya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magkaisa sila na bibigyan nila ng proteksyon si Muhammad. So nung nakita ito ng mga Quraysh, gumawa din sila ng hakbang. Dapat may hakbang din tayong gagawin dahil lumalakas na si Muhammad. Lumalakas na si Muhammad at ang kanyang mga tagasunod. So ano ang hakbang na ginawa nila? Itong hakbang na ginawa nila, ito yung pinakamasakit na dumaan sa panahon ng pagdadakwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano nangyari ang mga ito? Nung nakita nila na lumalakas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaisa ang mga Quraysh na dapat din gumawa ng hakbang. Ano itong hakbang na ito? Adamuz Zawaj, walang magpapakasal sa pamilya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga babae nila at sa mga lalaki nila. Kumbaga, walang sa mga lalaki ng mga hindi pamilya ni propeta, walang mag-asawa sa kanila sa pamilya ni propeta, at yung mga lalaki sa pamilya ni propeta, hindi nila tatanggapin pag sila ay pumunta sa kanila. Adamuz Zawaj. Adamul Bay'i wa Shira, ito yung mahirap. Tinatawag natin sa ngayon na economic sanction. Hindi sila pagbibilhan at wala ring ibebenta sa kanila at wala ring kukunin sa kanila. Economic sanction, totally, yun ang ibig sabihin. Boycott, economic boycott. Yun ang nangyari. Okay. Pangatlo is Adamul Mujalasa, pati ang umupo na kasama ang pamilya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawal. Nag-uusap-usap kayo dito tapos dumating ang isa sa mga pamilya ni propeta, aalis tayo. Aalis kayong lahat. Adamul Mukhalata, ang makipaghalubilo sa pamilya ni propeta, bawal. Ni ang pagpasok sa bahay ng mga pamilya ni propeta, bawal. Ito ang isinulat doon sa Sahifa. Doon sa kasulatan na yon na nung isinulat ay kinuha nila at inilagay sa Kaaba mismo. Ito ang nakasulat. Walang taong dapat lumabag dito. So nung nakita ito ni Abu Talib, at lahat ng mga pamilya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag ni Abu Talib ang lahat ng pamilya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pumunta sila sa isang lugar. Tawag dito sa Arabic Sha'ab. Kung baga humiwalay sila sa Makkah. Lumabas sila sa Makkah at pumunta sila sa isang lugar. Lahat ng pamilya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumama liban lamang kay Abu Lahab. Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kaya si Abu Lahab, natiyuhin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya lang ang hindi sumama doon sa muqataan na yun. Okay? So lumabas sila. Sa loob ng 3 taon, ayon sa mga historian, ay dumaan kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamasakit na trial dahil nakikita niya na iyang kanyang mga kasamahan mismo ay hindi nila nakakayanan ang problema. Dumarating sa kanila ang mga panahon na wala silang makain. Dumarating sa kanila ang mga panahon na wala silang mainom na tubig. Naririnig mismo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Talib ang mga babae at ang mga bata na nag-iiyakan dahil sa gutom. Ikaw naman, pag narinig mo ang asawa mo o di kaya ang anak mo na umiiyak dahil sa gutom, anong mangyayari sa'yo? Anong mangyayari? Kung basta-basta yung iyong pananampalataya, bibigay ang isang tao. Bibigay ang isang tao. Pero, in spite of that, lahat ay nakayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakayanan
ng kanyang mga sahaba sa loob ng 3 taon. Now, paano nakakapasok ang mga pagkain sa kanila? May mga pagkakataon na may mga pagkain na nakakapasok sa kanila, especially during Musimul Hajj, pag-Hajj time. Na hindi lahat ng mga taga Makkah ay ng mga taga Makkah na sumang-ayon doon sa sahifa, doon sa isinulat, ay nabibili nila ang mga parating na mga paninda. So nakikipagsabayan din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan upang bumili ng kanilang mga makakain. Pero iba yung mga Quraysh, iba yung kanilang mga ginawa. Pag inabutan nila yung paninda na gustong bilhin ng mga kamag-anak ni Propeta Muhammad or di kaya ni Propeta Muhammad mismo, ang ginagawa ng mga Quraysh ay dinadagdagan nila yung presyo ng sila ng gusto nilang bilhin. Halimbawa, ruz, kanin. Gusto nilang bumili ng kanin. Gusto itong bilhin ng Propeta Muhammad o di kaya ng kanyang mga kamag-anak ng 20 dirham. Darating ang mga Quraysh at bibilhin nila ito ng 40 dirham. Yun yung mga tagalabas na dumating. Yun ang kanilang ginawa, kaya naipit masyado ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga tao naman, pangalawang paraan para nakakakain ang propeta at ang kanyang mga kasamahan minsan. May mga tao na hindi masyadong malaki ang kanilang katungkulan sa Makkah. Hindi masyadong mataas ang kanilang katungkulan sa Makkah, pero hindi sila makapagsalita. Pero deep inside, labag sa kalooban nila ang nakasulat ng sa sahifa. Why? Because kamag-anak din nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sila, lahat sila Quraysh. Lahat sila galing sa isang tribo, Quraysh. Labag sa kanilang kalooban, ay ayaw nila doon sa kasulatan na yun. Pero wala silang magawa. So itong mga tao na labag sa kanilang kalooban, itong kanilang mga nakikita, may mga pumapasok sa Sha'ab, doon sa lugar na kung saan doon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ipinapasok silang mga konting pagkain. May mga pinapasok silang mga konting pagkain at yun ang nakakain ni Propeta at ng kanyang mga kasamahan at ng kanyang mga kapamilya. Hanggang sa dumating doon sa loob ng 3 taon, dumating yung pagpupursigi ng mga Quraysh na patayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa punto na si Abu Talib mismo ay nagsasabi kay Propeta. Si Abu Talib, pinakamalakas sa Makkah, pinakamakapangyarihan sa Makkah. Pero walang magawa ng mga panahon na yun. Paggabi na matutulog ng mga tao, madilim na ang kapaligiran, tinatawag ni Abu Talib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinasabi niya, dito ka matulog sa akin tabi. Why? Para walang makagalaw sa iyo. Ibig sabihin na napaka-critical na ng kondisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil pwedeng kahit na anong oras lusubin nila at patayin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating sa punto na ganoon, yung pinaka-head sa buong Makkah, siya na ang nagsasabi kay Propeta na dito ka matulog sa aking tabi. Okay. So, yung mga tao naman na ayaw doon sa kasulatan, doon nag-umpisa na masira o di kaya mawala ang ahad na ito, itong kasulatan na ito. Mapawalang bisa ang pagkakaisa ng mga Quraysh. Paano nangyari? May isa na tinatawag na isa sa mga Quraysh na ang tawag sa kanya si Hisham bin Amr. May mga kamag-anak siya doon sa doon sa mga kamag-anak din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumukuha siya ng mga pagkain at pag madilim na ang panahon, pumapasok siya at ibinibigyan niya doon sa mga kasamahan ni Propeta ang pagkain na ito. Hanggang sa isang gabi, pagkagaling niya doon, pumunta siya kay Zuhair. At sinabi niya kay Zuhair na paano mo nakakayanan na kumain? Paano mo nakakayanan na matulog? Paano mo nakakayanan na uminom? Kasi yung mga kamag-anak mo ay ando doon kasama si Propeta Muhammad, kasama si Muhammad, at hindi sila nakakakain, hindi sila nakakainom, at wala silang magandang tulugan. Paano ito nakakaya ng konsyensya mo? Si Zuhair, deep inside, ayaw niya din doon sa kasulatan. Doon naglabas siya ng sama ng loob. Sabi niya, actually, ayaw ko sa kasulatan na yan. Pero wala akong magawa, nag-iisa lang ako . Anong gagawin ko sa ngayon? Sabi ni Hisham, kasama mo ako, tayong dalawa. Anong plano? Sabi niya, okay, kung dalawa tayo, kailangan natin ng pangatlo.
Kailangan natin ng pangatlo. So, humanap ka ng pwedeng maging pangatlo natin. Si Hisham pumunta na naman sa isang Quraysh. Isa sa mga Quraysh, ang kanyang pangalan ay si Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi. Kinausap niya tulad ng nung kinausap niya si Zuhair. Paano mo nakakayanan na may mga kamag-anak ka doon sa isang lugar na kung saan hindi nakakakain, hindi nakakainom, hindi nakakatulog, tapos ikaw na kumakain at paano nakakain ako siya? Sabi niya, wala akong kasama. Niya, hindi, mayroon kang kasama. Ako. Sabi niya, tayong dalawa lang. Walang pangatlo. Sabi niya, hindi. Si Zuhair. Kasama natin, tatlo tayo sa ngayon. Sabi niya, hindi, kailangan ko ng pang-apat. Pag marami na tayo, pwede tayong gumalaw. Sige, maghanap ako. Lumabas na naman itong si Hisham. May nakausap na naman siyang isang tao, si Abul Bikhtiri. Ganun din ang kanyang ginawa. Kinonvince niya. Hanggang sinabi ni Abul Bikhtiri, tayo lang dalawa. Sinong pangatlo? Pang-apat. Pangatlo natin si Zuhair, pang-apat natin si Mut'im. Hindi tayo sapat. Kailangan pa natin ng isa. Hanggang sa nakahanap sila ng panglima, ng kanyang pangalan ay si Rabi'a. Rabi'a ibn al-Aswad. Si Rabi'a ibn al-Aswad. Ang nangyari, nung nakausap nila si Rabi'a, sabi ni Rabi'a, sige, bukas, umpisahan natin. Bukas umpisahan natin na ipapawalang bisa natin yung kasulatan na yan. Kinaumagahan, nagtawaf si Zuhair sa Kaaba, tapos nagsalita. Hindi ko kayang matiis ang ganon. Hindi ko kayang matiis na nakikita ko ang aking mga kamag-anak na ando doon, hindi ko nakakain, hindi nakakatulog, hindi nakakainom, tapos tayo dito nabubuhay ng ganito. Hindi ko kaya. Sa loob ng 3 taon nakita ko sila, hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng konsensya ko. Tumayo si Hisham, ako rin. Tumayo si Mut'im, ako rin. Walang magawangan si Abu Jahl. Kundi ang magsalita, sabi niya, ito ay isang muamara. Abu Jahl, hindi niyo pwedeng sirain ang kasulatan na yan. Ang inyong ginawa ay isang muamara. Isang pagtitipon na hindi namin alam. Nangyari ito kagabi. Pero wala nang magawa si Abu Jahl. Tumayo si Abu Talib na malapit sa kanya, pumunta sa Kaaba at nakita niya ang sahifa. Kinuha niya at kanyang pinunit. May istorya doon sa sahifa na kinain daw ng anay ang sahifa, tapos ang natira lang is Bismillah. Istorya yun ng mga ibang historian. Na hindi, alhamdulillah, kumbaga hindi yon authenticated pero kasama yun sa history ng Islam. Okay? Nakita niya at yun ang naging umpisa para mawala ang economic sanction. Nawala ang hindi lang economic sanction, yung sanction kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya. Nung lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sha'b, pagkatapos ng 3 taon, lumabas na ang propeta at ang kanyang mga kasamahan. Nag-umpisang magkasakit si Abu Talib, ang tiyuhin ng Propeta Muhammad. Nag-umpisang magkasakit. More than 8 years na siya, matanda na. Wala na siyang kayang gawin. So nung lumalala na ang sakit ni Abu Talib, pumunta sa kanya ang delegation ng mga Quraysh, pinamumunuan ng 5. Si Abu Jahl, si Utbah ibn Rabi'a, si Shaybah ibn Rabi'a, si Umayyah ibn Khalaf, at saka si Abu Sufyan. Ibig sabihin, ito na yung pinaka-top. Ito na yung pinakamataas na pinuno ng Quraysh na pumunta kay Abu Talib upang kausapin si Abu Talib patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinausap nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinausap nila si Abu Talib na tumigil ng Propeta Muhammad sa kanyang ginagawa. Huwag niyang insultuhin ang mga ang mga Diyos na sinasamba ng mga Quraysh. Sinasamba ng mga Quraysh. Delegation after delegation after delegation. Ito yung nangyari sa buhay ni Propeta sa Makkah. Pagkatapos ng isang delegation, isa na naman. Ngayon, yung delegation na ito ngayon, hindi na ngayon nagbibigay sila ng pabuya, kundi tahdid, warnings. Ubus na ang kanilang pasensya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Talib,
Kinausap niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya, "O Muhammad, kita mong matanda na ako. Kita mong matanda na ako. Wala na ang aking lakas. Pwede na ako mamatay anumang oras mula ngayon. At walang magbibigay ng proteksyon sa iyo. Liban lamang." Yung naibigay na proteksyon ni Abu Talib ay hindi maibigay ng iba. Yun ang ibig sabihin ni Abu Talib. Pakinggan mo ang mga Quraysh. Baka sakali. Si Abu Talib, hindi siya nag-Muslim. Pero binibigyan niya ng proteksyon ng kanyang pamangkin. So pagkatapos nilang magsalita, sinagot sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong salita na ito, makikita natin dito na yung mga taong walang iman, pag sila ay inalok mo ng konting alok na may makamundong bagay, dali nilang ba to? Umuo. Dali nilang umuo. Okay yan. Ano ang alok sa kanilang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, "Ara'aytukum law a'taytukum kalimatan takallamtum biha mallaktumul arab wa tadinu lakumul ajam." Ibig sabihin sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa 5. Mga head ito, sabi niya, "Ano sa tingin nyo kung may ibibigay ako sa inyo na isang salita? Bibigay ko sa inyo ang isang salitang ito, pakinggan ninyo ako. At itong salitang to, pag sinabi ninyo, mallaktumul Arab, magiging kayo ang king ng mga Arabs. Magiging head kayo ng lahat ng mga Arabo. Hindi lang ng Makkah, hindi lang ng Quraysh, kundi buong Arabo. So, Arabian Peninsula, Yemen at that time, Sham at that time, which consists of Damascus, Syria, Jordan, Lebanon at saka Palestine. Napakaraming lugar. Egypt. Kayo ang magiging leader ng mga taong to. Watadinu lakumul ajam. Pati yung mga ajam, hindi mga Arabo ay makokontrol niyo sila. Ibig sabihin, kayo ang magiging leader ng mga ajam at ng mga Arabs. Yung 5, nagkatinginan, okay, itong offer na to ni Muhammad, ano kaya ito? Okay, itong offer ni Muhammad, ano, sabihin mo sa amin, maganda yan. Magiging leader kami, hindi lang ng Quraysh. Hindi lang ng Quraysh. Magiging leader kami, hindi lang ng buong Makkah. Hindi lang ng buong Jaziratul Arab, kundi Arab world. Sabihin mo sa amin, O Muhammad. Sabihin ni Muhammad, "Qulu la ilaha illallah." Sabihin niyo ang la ilaha illallah. "Wa takhla'una amma ta'buduna min dunihi." At iwanan niyo ang pagsamba sa ibang Diyos liban lamang kay Allah. Ito lang ang gusto ko sa inyo. Pag ginawa ninyo ito, sinabi ni Propeta Muhammad sa kanila, makikita ninyo lahat ng mga Arabs, kayong magiging king nila. Mallaktum al-Arab. Mapasaya niyo ang mga Arab, kayong magiging king nila. Pati yung mga Ajam, non-Arabs. Subhanallah. Pero nung sinabi na ni Propeta Muhammad ang offer, lahat sila ito malikod. Lahat ng 4 na ito, lahat sila namatay ala kufrihim, liban lamang kay Abu Sufyan. Yung kwento kay Abu Sufyan, nung minsan pagkalipas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nasa Sham ang mga Muslims upang ipalaganap doon ng Islam. Nasabi ni Abu Sufyan, nasabi niya, dumating sa akin ang panahon na hindi ko lubusang maisip na nung pumupunta ang mga Quraysh sa Sham ay para silang mga maamong tupa na sumusunod sa mga Rome. This was less than 20 years pagkatapos nito. Less than 20 years pagkatapos nito, nasabi ito ni Abu Sufyan, dahil nag-Muslim siya at kasama siya sa mga naging sundalo ng Islam. At nabuhay siya at nakita niya yung sinabi mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon. Nung sinasabi sa kanya ng propeta na, sabihin niyo ang la ilaha illallah, sabihin niyo ang la ilaha illallah, mallaktumul Arab, mapapasa inyong lahat ng mga Arab. Kayo magiging pinuno nila. At pati yung mga Ajam, pati yung mga hindi Arabo.
So, yung mga Romans, karamihan sa kanila hindi Arabo, ilan lang yung mga Arabo sa mga Romans. So, yun mismo, nabuhay si Abu Sufyan at nakita niya yung mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan kanyang naikwento na noong mga panahon na dumating, ayaw namin maniwala kay Muhammad. Noon, nung mga panahon na umpisa pa lang ng Islam, ayaw namin maniwala kay Muhammad. Noong sinasabi niya sa amin na sabihin niyo ang la ilaha illallah. Pero ngayon, subhanallah, sabi ni Abu Sufyan. Nakikita ng aking mata na yung mga Rome takot sa mga Quraysh. Kasi before that, 20 years before that, pag pumupunta ang mga Quraysh sa Sham, para sa kanilang mga businesses, tijara, takot sila. Parang maamong tupa sa mga Romans. Ngayon, baliktad ng panahon. Paano naging baliktad ang panahon? Dahil dun sa la ilaha illallah. Dahil dun sa paniniwala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa totoong paniniwala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, pagkatapos noon, nung hindi nila pinaniwala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umalis sila at sinabi nila, wala tayong makukuha kay Propeta ni katiting, walang ibibigay sa atin si Muhammad. Umalis ang 5 to at lahat sila namatay sa kufr, liban lamang kay Abu Sufyan. Sumunod na taon, 10 years after Hijrah, after Nubuwah. 10 years after Nubuwah. Pagkatapos medyo guminhawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga tagasunod, may isang dumating na naman na trial. Ano itong trial na ito? Tinatawag natin itong taon to na taon na Amul Huzn. Taon na malungkot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Namatay ang kanyang tiyuhin, si Abu Talib. Yung nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Yung nagbigay ng proteksyon kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi na ibigay ng iba kahit na siya ay hindi Muslim. Kaya naman sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahunu ahli an-nari 'adhaban yawm al-qiyamah la rajulun tudau ala akhmasi qadamayhi jamratan yaghli minhu dimaguhu." Ito ay kafir. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang may pinakamaliit na parusa sa impyernong apoy ay ang tao na nilalagay sa palad ng kanyang paa ang maliit na apoy. Dahil sa init ng apoy na yon, yung kanyang utak ay kumukulo. Sino yun? Si Abu Talib. Why? Dahil nagbigay siya ng protection kay Muhammad. Pero at the end of the day, nung sinasabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya am, qul la ilaha illallah." O aking tiyuhin, sabihin mo ang la ilaha illallah. Kalimatun uhaju bika indallah. Itong salita na ito, pwede kong gawin na syafa'a. Pwede kong gawin na uhaju bika indallah yawmal qiyamah. Uhaju kabihi indallah yawmal qiyamah. Pwedeng maging dahilan upang siya ay makapasok sa paraiso. Pero ando doon din si Abu Jahal. Ya Abu Talib. O Abu Talib, iiwanan mo ang relihiyon ng ating mga ninuno. So, doon siya namatay sa sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ana ala millati abai. Doon ako sa relihiyon ng aking mga ninuno. Ibig sabihin, hindi siya yumakap sa Islam. Si Abu Talib ay namatay. Nagbibigay ng protection kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatay din after just few days or few weeks. Namatay din ang kanyang pinakamamahal na si Khadija. So, 2 malalaking tao na namatay sa panahon na 10 taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Khadija, na pinakaunang naging asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Khadija, na lahat ng kanyang kayamanan ay ginamit sa Islam. Si Khadija, na isa sa pinakamayamang babae sa buong Makkah, pero nung namatay, may 70 tagpi ang kanyang damit. Si Khadija, na isa sa pinakamalaking tao sa Makkah, namatay, nakasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalalabas lamang nila mula doon siya, lugar na kung saan doon sila na-sanction sa loob ng 3 taon. Sacrifice after sacrifice after sacrifice. Yung mga sacrifices na ginawa ni Khadija,
para lang protektahan, para lang suportahan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatay. Kaya nga medyo nalungkot masyado ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalungkot masyado ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos noon, nakilala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Sauda. Ito yung pinakaunang naging asawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkamatay ni Khadija. Si Sauda ay kasama sa mga naghijra sa Ethiopia. Yung al-hijratu ila al-Habasha. Siya at ang kanyang asawa. Pero ang kanyang asawa ay namatay sa Ethiopia, tas siya lang ang nakabalik sa Makkah. Tapos nung namatay si Khadija, naging asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Sauda. Now, bago natin to tapusin, ano yung mga awamil? Ano yung mga dahilan kung bakit naging andun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga tagasunod ang sabr at ang thabat sa relihiyon ng Islam. Napakaraming trials na dumating pero nanatili sila na matatag at nanatili sila na yung sabr nila ando doon. Paano nangyari ang mga to? 3 years, walang makain. Naririnig mo, anak mo umiiyak dahil sa gutom. Naririnig mo, asawa mo umiiyak sa gutom. Pagkatapos noon, muntik nang mamatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa umabot na si Abu Talib ang nag-iimbita kay Propeta na dito ka matulog sa aking tabi. Pagkatapos noon, lumabas sila. Torture after torture. Kahit ando doon si Hamza, kahit ando doon si Umar, namatay ang kanilang protector, si Abu Talib, namatay ang kanilang financier, si Khadija. Tapos, in spite of that, lahat nanatiling matatag ang propeta at ang kanyang mga tagasunod. Mal-awamil. Ano ang mga nagtulak sa kanila na maging ganito sila? Una is al-imanu billah, paniniwala kay Allah. Yung pagpupursige ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itanim yung tamang paniniwala kay Allah doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kasi kung walang paniniwala, they will give up. Mag-give up sila eh. Tulad ng sinasabi natin before, yung faqr, wala kang makain. Kadal faqru ay yakun ng kufra. Muntik naging maging dahilan ng pagkakafir ng isang tao ang kanyang pagkapulubi. Pero hindi ito naging dahilan upang sila maging kafir. Why? Dahil doon sa iman na ando doon sa kanilang kalooban. Ito yung pinaka first na dahilan upang manatili sila sa Islam. Okay. Itong mga panahon ito yung pinakamasakit na trials. After this, lahat medyo gumaan ang lahat. Especially nung naghijra ang Propeta Muhammad at ang kanyang mga sahaba sa Madina. Dahil wala na yung mga torture, wala na yung mga gumagalaw sa kanila, wala na yung mga warnings, wala na yung mga threats. Ito yung pinakauna. Al-imanu billah. Pangalawa is yung qiyada ar-rashida. Yung leadership ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagkatao mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya iniiwanan ang kanyang mga sahaba. Sa hirap at ginawa, ando doon siya. Kasama niya ang kanyang mga sahaba. Yung kanyang qiyada, yung kanyang leadership. Yun ang pangalawa. Na hindi nagkulang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbibigay ng paalala sa kanyang mga tagasunod. Halimbawa, nung tinotorture si Yasser, si Ammar, ang kanyang anak, at ang kanyang asawa na si Sumayya, hindi sila iniwanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mang kakayanan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iahon sila mula doon. Pero yung kanyang mga moral advice, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Kunting sabar ala Yasir, dahil makikita-kita tayo sa paraiso. Ang inyong lugar ay paraiso. Si Sumayya, pinakaunang namatay sa Islam sa mga babae. Si Ammar, na kanyang anak, kitang-kita niya kung paano pinatay ang kanyang mga magulang. Paano ito hindi mabot sa punto na tumalikod sa Islam? Why? Kasi qiyada rashida, yung leadership ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makikita natin na yung mga leader, yung leadership ng propeta, hindi niya iniiwanan ng kanyang mga tao. Pero yung leadership ngayon, iba. Yung namumuno, hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang pinamumunuan. Which is ito ang nangyayari, especially sa Pilipinas. Si congressman, si governor, si mayor, hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang lipunan. Makikita natin yung itinuro ng leadership ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar ibn al-Khattab. Na nung si Umar ibn al-Khattab ang naging leader, umiikot sa buong Madina. Gabi. Paano nagawa na nakita ni Umar ibn al-Khattab ang isang babae? Nakausap niya ang kanyang ina. Nung sinasabi sa kanyang ina na, "O aking anak, lagyan mo yung laban, yung milk. Lagyan mo yung milk ng tubig. Tapos yun ang ibenta mo sa labas." Sabi ng kanyang anak na babae, "Aking ina, hindi pwede yan dahil ipinagbawal ni Amirul Mu'minin." Sabi niya, "Hindi naman tayo nakikita ni Amirul Mu'minin. In kana Amirul Mu'minin la yarana, fa inna Rabba Amirul Mu'minin yarana." Kung hindi man tayo nakikita ni Amirul Mu'minin, ito yung pag-uusap ng mag-ina. Nung sinabi ng anak sa kanyang ina, na, "O aking ina, kung hindi tayo nakikita ni Amirul Mu'minin, ang ina ni ang Diyos ni Amirul Mu'minin nakikita niya tayo. Si Allah subhanahu wa ta'ala nakikita niya tayo." Paano yun narinig? Paano narinig ni Umar ibn al-Khattab? Yung ganun. Dahil sa leadership na itinuro sa kanina ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung leadership na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar ibn al-Khattab. Alam niyo yung babae na yon na nakita ni Umar ibn al-Khattab sa kanyang panahon. Tinawag ni Umar ibn al-Khattab ang kanyang isa sa kanyang mga anak at sinabi niya na yun ang pakasalan mo. Yung zurriya, yung isa sa mga apo ng babaeng to ay si Omar bin Abdul Aziz, na sinasabi na panglima na khalifa, panglima sa mga Khilafah Rashida. Pinaka-popular na leader right after the Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Panglima ay si Omar bin Abdul Aziz. Saan nagmula? Sa angkan ng babaeng yun. Pero paano nakita ni Omar? Dahil umiikot siya. Alam niya ang nangyayari sa kanyang pinamumunuan. Ito yung leadership ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuturo niya sa mga tao. Ito yung naging dahilan kung bakit in spite of these trials, in spite of these threats, in spite of this lahat ng mga pagsubok na ito, nanatili ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatayo at ang kanyang mga sahaba. Pangatlo is yung pagkatao mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin na before na maging propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa siya sa tinatawag na Al-Amin, mapagkakatiwalaan. Makikita natin na before na mag-Muslim ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatawag siyang As-Siddiq. Wala siyang nagawang mali sa lipunan. So ito yung mga naging dahilan upang manatili ang mga tao sa kanilang relihiyon. Pangatlo is yung Quran. Yung Quran mismo na dumarating. Every time na may mangyaring pagsubok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may darating na Quran. Ito ang gawin ninyo, ito ang gawin ninyo. Tandaan natin na yung Quran na yun hanggang sa ngayon andito sa ating harapan. Ang problema lang, hindi natin nakakita ang Quran liban lamang sa buwan ng Ramadan. Liban lamang sa buwan ng Ramadan, hindi natin nakikita ang Quran. Pero yung gamot na ginamot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga napakahirap na sitwasyon na dumaan sa kanila, saan niya kinuha? Revelation from God. Nasaan ngayon? Andito sa ating harapan. Problema, hindi natin tinitingnan, hindi natin binabasa. Sino ang may problema? Sa mga nangyayari sa mundo, sino ang may problema? Kung sisisihin natin ang ating mga kaaway sa relihiyon, wallahi, hindi pwede yung ganun. Dapat nating sisihin muna ang ating sarili. Hindi tayo natutong mag-aral sa mga itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo natutong mag-aral sa mga ibinigay sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manhaj upang maiahon tayo sa kahirapan. Kundi ang tinitingnan lamang natin is yung ating pansariling interes. Inuulit ko, leadership at saka yung pagkatao mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nagkahiwalay. Yun ang kailangan sa mga leader. Hindi yung leader na hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang lipunan. Okay?
So hanggang dito na lamang at inshallah sa ating susunod na pagkikita, i-continue natin, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aral. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا